Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong araw na iyong pinagkaloob upang pangalanan ito. Salamat po sa lahat ng biyaya. Lalo-lalo na ang pagkakataon na ipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok. Pagpalain at gabayan mo po ang aming klase at kami mga mag-aaral upang malinang ang aming isipan at tagos na maunawaan ang mga alamin at magawa ng maayos at gusto ang lahat ng gawain. Gabayan at pagpalain rin po ang aming mga guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon at sa paggabay sa amin sa araw-araw. Ganoon din ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin sa kabila ng mga pinapangalanan nating pagsubok. Muli, maraming salamat po sa lahat. Ikaw ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Bago kayo umupo, mayroon muna tayong gagawin. Gusto ko ang lahat ay bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, ay nais kung basahin ninyo ang mga alituntunin para sa ating klase. Mga bata, basahin ninyo ng sabay-sabay. Magbibigay, susunod
Habang si teacher ay nagsasalita dito sa harap, makinig kayo ng mabuti upang makasagot kayo kung ano ang tanong ng guro. Bawal gumamit ng cellphone habang nasa klase. Kapag si guro ay nagsasalita dito sa harapan, bawal kayong gumamit ng cellphone kung hindi naman ito tungkol sa ating tatalakayin ngayong araw. Ay dapat iwasang bumili o kumain sa oras ng klase. Kapag nagtuturo si guro dito, huwag mo na kayong kumain or iwasang bumili ng mga pagkain. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais kong malaman kung may natutunan ba kayo sa ating nakaraang gawain. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng mga babae noon? Ang mga katangian ng mga babae noon ay napakamahiyain, kilos Maria Clara, tanging nasa bahay lamang, konserbatibo sa pananamit at pagkilos, matakutin, walang sariling desisyon, walang night life. Okay, tama. Ano pa mga bata? Galido? Ang iba pang katangian ng mga babae noon ay walang social life, walang boses sa lipunan, at walang katungkulan sa pamahalaan. Magaling mga bata. Ngayon nalaman niyo na kung ano-ano ang mga katangian ng mga kababaihan noon. Hindi tulad natin ngayon, mayroon tayong desisyon kung ano ang gusto natin gawin sa ating mga sarili. Sino-sino nga ba ang mga kababaihang may partisipasyon sa pagkikibaka ng bayan? Rika? Sino-sino ang mga kababaihang may partisipasyon sa pagkikibaka ng bayan? Gregoria de Jesus, Griselia Marina de Villavicencio, Patrocinio Bagua, Lechura Aquino, at Teresa Maga, Banua Puma. Mahusay! Ngayon, alam niyo na kung sino-sino ang mga kababaihang may partisipasyon sa pakikibaka ng bayan. Tatalakayin natin mamaya kung sino nga ba sila. Ngayon, may idea na ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Clarissa? Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa partisipasyon ng mga kababaihan sa lipunan. Tama! Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, alamin muna natin ang mga layunin na dapat natin makamit pagkatapos ng talakayan. Sabay-sabay natin basahin mga bata. Pagkatapos ng aralin ang mga pag-aaral ay nasahan na nakikilala ang mga kababaihang may partisipasyon sa pakikibaka ng bayan. Nasasabi ang mga ginagawang partisipasyon ng mga at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Napapalagahan ang ginagawa ng papel ng mga kababaihan noon at ngayon sa ating lipunan. Ngayon ay maipapakita ako sa inyo at gusto kong pagmasdan ninyo ang nasa larawan dahil may katanungan ako sa larawan na inyong nakikita.
Sino ang nakikita ninyo sa larawan? Charissa? Sina Gregoria de Jesus, Bleseria Marelia de Villavicencio, Patrocinio Gamboa, Melchora Aquino, at Teresa Magbalong. Tingnan natin kung ang iyong sagot ay tama nga ba ito. Magaling! Ang iyong sagot ay tama. Sa inyong mga binabanggit na tauhan, alam niyo na ba kung sino sila? Kung ganon, makinig kayong mabuti. Ngayon naman ay may ipapakita akong video tungkol sa mga kababaihang pakikipakan ng bayan at ang kanilang mga karanasan. At isulat ninyo kung ano ang importante na salita base sa ipinakita kong video. Kaya makinig kayong mabuti mga bata. Ayaw na namin sumama sa mga Kastila. Mas gusto na namin sumama sa inyo. Makakasama! Sasama na sila sa atin! Noong mga panahon na nakikipaglaban ng ating mga bayani laban sa mga Kastila para sa kalayaan ng ating bayan, alam mo ba, malaki na naging partisipasyon ng mga kababaihan sa mga naturang labanan. At iyan ang ating aalamin ngayon, kung sino-sino ang mga kababaihan na nagkaroon ng partisipasyon sa digmaan at kung ano-ano ang kanilang naging kontribusyon para makamit ang kalayaan ng ating bayan. Unahin na natin si Gregoria de Jesus. Isinilang si Gregoria de Jesus sa Caloocan. Panganay siya sa magkakapatid at masasabing naging maayos naman ang kanilang buhay. Katatatag lamang ng katipunan nang makilala niya si Andres Bonifacio. 18 taong gulang lamang siya, samantalang 30 taong gulang naman si Bonifacio na isa ng balo noong mga panahon yun. May namang pagtitinginan sa pagitan ng dalawa. Noong una ay tutol ang ama ng dalaga, pero sa huli, humayag naman siyang ipakasal ang kanyang anak sa Supremo ng Katipunan. Bago pa man may kasal ang dalawa, sumapil na sa Katipunan si Gregoria de Jesus. Sa isang pagpupulong ng mga Katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, ang kapatid mo si Rizal, ay nahalal na Pangulo, habang si Gregoria o si Oriang ay nahalal naman bilang pangalawang Pangulo. Mahirap ang maging kalagayan nila Oriang, lalo na nang matuklasan ng Katipunan. Bilang larambini ng Katipunan at asawa ng Supremo, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Sa tuwing matutulugan niya ang pagdating ng mga Espanyol sa kanilang lugar, sumasakay siya sa isang karetela at nililibot ang buong tondo. Madalas na inaabot siya ng buto at ating gabi na kung siya'y uuwi para lamang maiwasan ang mga Kastila. At siguro ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ni Oriang ay ang mamatay ng asawa na hindi man lang nakita ang bangkay nito. Dahil noong ika-10 ng Mayo 1897, dinala sa bundok ng Maragondon sina Andres Bonifacio at Procopio na kanyang kapatid matapos ang kanilang paglilitis. Sila ay binaril at napatay at ang masakit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa malaman kung nasaan ang kanilang mga labi. Pag-usapan naman natin ang kabayanihan ni Gliceria Marelia de Villavicencio. Siya ay nagmula sa angkan ng mayamang pamilya mula sa Batangas. Maaga siyang nagpakasal sa gulang na 19 sa kanyang naging asawa na si Eulalia Villavicencio na pareho rin nagmula sa mayamang angkan. Parehong mahusay sa pagninegosyo ang mag-asawa. Kaya naman, napalago nila ang kanilang mga ari-arian.
Nung ginarote ang tatlong paring martir o ang Gombursa noong 1872, ito ang naging hudyat sa mag-asawa upang maging aktibo sa propaganda. Hinanap na nila ang pagbabago at kalayaan ng kapwa Pilipino. Sa katunayan, tinulungan nila ang mga ilustrado tulad na lamang ni Jose Rizal nung siya ay nasa Hong Kong. Pinagkalooban nila ng tulong pinansyal si Rizal nang sa ganon ay may pagpatuloy niya ang pagsusulat ng mga nobela na gigising sa diwang makabayan ng mga Pilipino. Bukod dito ay sinuportahan din ng mag-asawa ang revolusyon noong 1896. Ipinagamit nila ang kanilang mga kamalig para sa pagmimiting at pagpaplano ng mga katipunero. Ito ang dahilan ng pagtakip at pagkakakulong ng kanyang asawa na si Eulalio Villavicencio. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi nagpatinag si Gliceria at ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban. Nang gamitin ng mga Espanyol ang kanilang tahanan, sinikap niyang maging espiya laban sa mga ito. At noong taong 1898, ipinahiram niya ang kanyang barko kay Emilio Aguinaldo. Hindi siya tumigil sa pagtulong sa mga revolusyonaryo kahit pa sa panahon ng mga Amerikano. At iyan ang ipinamalas na kabayanihan ni Gliceria Villavicencio. Ang isa pa sa mga kababaihang nagpamalas na kabayanihan noong panahon ng digmaan ay si Patrocinio Gamboa y Villarreal. Tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan, kabilang siya sa mga naghangat na kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Graciano Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumabi na rin siya sa mga nagre-revolusyon sa kanilang lalawigan. Hindi siya agad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa mga revolusyonaryo sa pamamagitan ng paninintik o pag-espiya at pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. At ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagiging kasapi ng puwersa ng revolusyon ay nang matagumpay niyang malampasan ang mga bantay na kalaban mula Haro Iloilo hanggang sa kampo ni General Delgado sa Santa Barbara, Iloilo. Dala-dala ang watawat ng Pilipinas na gagamitin para sa pagpapasinaya o sa gaganaping inaugurasyon ng pamahalang revolusyonaryo sa Iloilo. Kahangahangang katapangan at pakikipagsapalaran ng ipinamalas ng ating bida rito. Bago pa man kasi makarating sa kampo ni General Delgado, katakot-takot at napakahigpit ang pagbabantay ng mga Espanyol sa mga lugar na madadaanan. At ang sino man na mahuhuli ng mga Espanyol na may dala-dala ng watawat ng mga revolusyonaryo, agad nila itong pinapatay. At dito na nga pumasok ang matalino at wais nating bida na si Patrocinio Gamboa. Itunali niya sa kanyang baywang ang watawat na gagamitin. Sa kanya isinuot ang kanyang damit. Kasama niya ang isang katipunero na siyang nagpanggap naman na kanyang asawa. Sa tuwing dumadaan sila sa tapat ng mga nagbabantay ng mga sundalong Espanyol, umaarte ang dalawa na tila nag-aawat. Sa pangyayari ito ay natatawa ang mga sundalong Espanyol at nakaligtaan na nilang pagkapan at pinalalampas na lamang nila ang mga ito. Kaya nadala ang bandila sa kampo. At ito ay matagumpay na nailagdag sa pangunguna ni General Martin Delgado. Bukod pa rito, noong panahon ng mga Amerikano, inalagaan at inarugan niya rin ang mga revolusyonaryong may sakit at nasugatan noong digmaan. Tunay niyang kahanga-hanga ang kabayanihang ipinamalas ni Patrocinio Gamboa. Ang isa pang Pilipina na nagpamalas ng kabayanihan at katapangan noong panahon ng digmaan ay si Melchor Aquino. Nakilala siya sa bansa o tawag na ina ng katipunan. Sa kabila ng edad na 84, hindi siya nagkatubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang katipunero sa tuwing mapapasabak ang mga ito sa mga labanan. Dahil mayroon siyang alayan, naging mainam na handungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Naging mapagbigay siya sa mga revolusyonaryo, lalo na yung mga pangunahing pangangailangan ng mga ito. Noong mga panahon yun ay madalas niya rin nakakausap ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Nang matuklasan ng mga Espanyol ang ginagawa niyang pagtulong sa mga katipunero, siya ay pinadakip at ikinulong. Ipinatapon rin siya sa Guam, kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niya magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Nakabalik siya sa Pilipinas noong 1903, noong nasa ilalim na ng kapangyarihan ng mga Amerikano ang Pilipinas.
at siya ay namatay sa gulang ng 107 sa piling ng kanyang mga anak. At iyan ang naging partisipasyon naman ng pinansagang ina ng Katipunan na walang iba kundi si Melchor Aquino. Pag-usapan naman natin ang kabayanihan ni Teresa Magbanua. Nagmula sa mayamang angkan si Teresa Magbanua na tubong putotan Iloilo. At siya ay nag-aral sa isang mahusay na paaralan. Nagtapos siya sa pagkaguro at sandaling nakapagturo. Nang siya ay mag-asawa, ginugol niya ang panahon sa pag-aasikaso ng kanilang asyenda. Dito ay lalong narasa niya ang kanyang galing sa pangangabayo o pagsakad sa kabayo. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa katipunan ng kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na tungkulan sa katipunan. Pinanunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag na Naiisa. Maraming mga labanan ang kanilang naipanalo. Sa kabila ng gutom at kakulangan sa armas, unti-unting naagaw nila ang mga bayan ng Panay hanggang masakop ng puwersang revolusyonaryo ang buong isla. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Naging gerilya sila kasama ang dalawa niyang kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, parehong napatay ang kanyang mga kapatid. Noong mga panahong nagsisukuan na ang mga general sa mga Amerikano, nilansad niya o binuwag niya ang kanyang pangkat at sa halip na sumuko, lumipat siya sa bayan ng kanyang asawa at namuhay ng tahimik. Noong 1947 ay namatay si Teresa Magbanua. At iyan ang mga naging partisipasyon at kabayanihan ng mga kababaihan noong panahon ng digmaan na hindi mahuhugot. Doon nagtatapos ang tungkol sa partisipasyon ng mga kababaihan. Ngayon naman, sa Teacher Timmy naman ang yung guro ngayon. Patuloy. Magandang araw ulit mga bata. Magandang araw po. Ngayon, may kaunting katanungan lamang ako sa inyo. Sino-sino nga ulit ang mga kababaihan na may partisipasyon sa pakikibaka ng bayan? Charissa? Sina Gregoria de Jesus, Leseria Marelia de Velia Crescencio, Patro Sencio, Gamboa, Mercura, at Teresa Magbanua. Malamig, ang iyong sagot ay tama. Ngayon naman ay magbibigay ako ng aktibidad sa inyo at pasasagutan ko ito kung tawagin ay 4 pieces in 1 word. Apat na litra. Ang gagawin nyo lang, tukuyin ninyo kung ano ang nawawalang letra. 4 picks. At pumunta lamang sa harapan kung sino ang gustong sumagot. Breakdown. Okay, Ross? At sa pangalawa naman, si Rita Gumbod at sa pangatlo, si Irene Prieto. Breakdown, yeah. At sa pang-apat naman, Nikto ka, Nik. ay si Dilmi Pedrosa at si Galiedo Angelina. Pero, What? What?
At ngayon, titingnan natin kung ang inyong mga sagot ba ay tama. Ang una ay watawat, pangalawa, partisipasyon, at pangatlo, pagtulong, at ang pang-apat, gabay, at ang panghuli naman ay katapangan. Ang inyong sagot ay tama. At ngayon naman, magkakaroon tayo ng mga katanungan. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Unang pangkat at dalawang pangkat. At bago yan, may ibibigay akong rubric sa inyo. Bibigyan ko ng 5 minutos kung magkakaroon kayo ng partisipasyon at maayos ang pagkagawa. At kung kayo ay tapos na sa pagsagot, idikit sa harapan ang inyong mga manila na papel. At pumili sa bawat lugar ng isang partisipante kung sino ang magpapahayag ito. Ulit, pumili ng isang partisipante kung sino ang magpapahayag sa inyong sige, sa una. May magandang umaga ulit sa lahat. Kami nga lang unang pagkat at ang tanong na ibinigay sa amin ay bakit importante sa mga katutubo ang pakikibaka sa panahon ng pananakot. At ang aming nabuong sagot ay ang partisipasyon o pagkikiisa at pagtutulungan ay napakahalaga upang may isang kapupara ng lahat ng yutiin sa isang lipunan. Mahalaga ang partisipasyon maging ang Magaling! Ang inyong sagot ay tama. Palakpakan niyo ang inyong mga sagot. At sa pangalawang pangkat naman, sino ang gustong magandang umaga po sa lahat. Kami po ang pangalawang pangkat. At ang tanong naman sa pangalawang pangkat ay bakit kaya kabilang ang mga babae sa pakikipaglaban noong unang panahon? At ang nabuulang sagot ay sila ay tumutulong sa mga natuto at sila ang tagagamot ng may sakit, taga-alaga ng mga bata, tagagawa ng gawaing bahay, at higit sa lahat, sila ang gumagawa ng patawad na Diyos. Mahusay, ang inyong sagot ay tama. At ngayon naman, dahil kayo ay may alam na sa okay.
At sa pangalawa naman, Galyedo, at sa pangatlo, Canciller, at sa pang-apat naman, Labunog, at ang panglima ay si Sinyara. At ngayon, tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Magaling! Ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon, kumuha kayo ng sangkapat na papel at may pagsasagutan ako sa inyo. At ang gagawin niyo lang, ibigay ang musling kasagutan ayon sa inyong nahuwatin. Hanggang 5. Tapos na ba kayo mga bata? Oo. Kung ganon, kung kayo ay tapos na, ibasa sa harapan ang inyong mga papel. At ito ang inyong takdang aralin. Ano-ano ang maganda at di maganda may dudulot sa partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibangan ng bayan? Gawain dito sa inyong aralin. At dito nagtatapos ang ating class.